Anong itra-trial ni Senator Soto na impeachment case kung ang mga kongresista wala na, nasindak na? Sinong kongresista na frontrunner ka, tatakbo ako? O, ano? I-impeach mo ako? Sige, magkita tayo sa 2028. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero bago ang kanyang deklarasyon, inakusahan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kawalan umano ng katapatan sa mga ipinangako noong kampanya at sa kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Sinabi ni VP Sara na pinili niyang umalis sa gabinete dahil hindi niya kinaya ang katiwalian sa 2023 national budget. Kahit alam niyang maaring humantong ito sa kanyang impeachment, humingi rin siya ng paumanhin sa publiko sa pagtulong na mahalal si Marcos at sa patuloy na problema ng bansa mula sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa seguridad sa pagkain hanggang sa problema sa healthcare system. Humingi rin siya ng paulinaw na independent foreign policy na nagdudulot ng pagkakaipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Sa huli, binigyang diin ni VP Sara na hindi na siya luluhod sa bawat Pilipino upang humingi ng kapatawaran. Sa halip, iaalay niya ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pahayag ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sabi niya, namumuliti ka lang si VP Sara, 2026 pa lang nag-announce na ng nag-announce na ng kanyang candidacy. Bakit? Sabi ni Congressman Tino, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na ngayon ay nakatakdang talakayin ang impeachment cases laban sa kanya. Siya mismo ang nagsabi niya na sindakin ang mga kongresista. And I agree. Ito pong pag-announce ni VP Sara sa kanyang candidacy as early as now, medyo maaga pa nga eh. It's a wise move. Brilliant. Itong si Risa Ontiveros, last year pa yan, sinasabi niya na available siya na tatakbong presidente. Paulit-ulit. Lately, inulit na naman niya. And then, walang impact. As in, sabi nga ni Professor Malutikia, it's too early to announce. Usually daw, ang mga announcement na ganyan, pwede na December of 2026. Pwede nang i-announce. Kung front runner ka daw, usually, si VP Sara, front runner. Usually, ang front runner last to declare his pagtakbo na presidente. Ganon daw. But VP Sara is very strategic. Timing. Bakit timing? Kasi nga, yung tatlong impeachment complaint, ngayon na, tatalakayin na sa Committee on Justice na i-refer na. So, ano ang epekto ng kanyang formal announcement na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028? Ano ang epekto ng deklarasyon na yon sa mga kongresista na boboto kung iakyat ba sa Senado ang kanyang impeachment? Ito na mismo, kongresista na mismo, Tino ang nagsabi, namumuliti ka lang yan, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na boboto para maakyat sa Senado ang kanya. And truly, it's a brilliant move talaga. Mag-iisip ng marami ang mga kakampi ni Martin Romualdez ngayon. O, di ba? Si Martin Romualdez, matagal hindi nagpakita.
Nung nagpakita siya, wow, ang payat, slim na slim, pinagkaguluhan sa Kongreso, sa plenary. Ano yung timing niya? Yun yung araw na ang impeachment complaint, dalawa pa noon, formal nang inirefer o transmit ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Nagpakita si Romualdez, sabi niya, ito na, lalaban kami, tatanggalin namin yung VP Sara na yan para hindi makakandidato sa 2028. May plano pa si Martin Romualdez, hindi pa nawawala. So ano ngayon? Ang mga kongresista, kung ikaw, isa ka doon sa Kamara na magdi-decide kung... Kasi Committee on Justice siguradong papasa yan. Madaling papasa. Huwag na nating i-debate yan. Dito ngayon sa plenary. 1/3, mga 100 plus. I don't know how many plus. Sabihin mo 110, 115, mga gano'n. Bago itong formal announcement ni VP Sara sa kanyang presidential bid, nagsasabi na ang mga kongresista na alanganin sila sa numbers, yung 1/3. Mga naunang nagsabi, Congressman Abante, malamig ang suporta ng impeachment ni VP Sara sa mga administration congressman, sabi niya. Sumunod si Congressman Ronald Puno, maraming problema sa bansa na dapat asikasuhin. Hindi namin susuportahan ang impeachment, both laban kay Pangulo and laban sa Vice Pangulo. Pangatlo, sino pa? Si Congressman Toby Chanco, sabi niya, malabo na makakuha ng 1/3 dahil walang incentive, walang pundong maibibigay sa mga pipirma. Sino pa? Congressman Eli San Fernando, malabo na makakuha ng 1/3 dahil ang mga kasama naming kongresista nag-iisip yung political career nila sa 2028. Dilima, nag-endorse siya, 2 impeachment complaint laban kay VP Sara, in-endorse ni Dilima. Siya mismo nagsabi, we are uncertain of the numbers kung makakuha ba kami ng 1/3. Ang pinakamatindi, ang Deputy House Majority Leader, Congressman Lawrence Defensor. Inamin niya, alanganin talaga yung 1/3. Ito alanganin na sila bago nag-declare ng presidential bid si VP Sara. Alam yun ni VP Sara eh. Kaya dinagdagan pa niya kung sa boxing pa, groggy na yung kalaban, left hook ba yan o right hook? Lalong tumba. Wala na, takot na ang mga kongresista ngayon. Senado naman. Senate President, atat na atat. Every day. Sabi niya, pagdating dito ng impeachment ni VP Sara, every day, bilisan natin, tapusin natin, atat na atat si SP Soto na magkaroon ng impeachment trial. At na ngayon, anong itra-trial ni Senator Soto na impeachment case kung ang mga kongresista wala na, nasindak na? Sinong kongresista na frontrunner ka? Tatakbo ako. I-impeach mo ako? Sige, magkita tayo sa 2028. Patay. Tapos ang boxing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.